Pakinig muna. Pakinig muna kayo, children. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Andito yung sayo, naglalaro. Naglalaro si Russell. Naglalaro siya kasi busy siya. Hello, children. Busy siya. Okay. Nandito po kasi ako, lalo na sa ating mga magulang ngayong umaga. So, nakikita niyo siguro sa TV yung nangyayaring earthquake sa ating lugar, no? Nag-start yan sa Cebu, sa Davao, sa La Union, Zambales, pero lumalapit na sa atin. So, pero alam niyo po, yung earthquake or yung lindol, walang pinipiling panahon at walang pinipiling oras. Safety tayo sa bahay. Pero this time, nasa school tayo. May building tayo. Sa palagay niyo po, kapag nag-earthquake, ano gagawin ninyo? Lalo na kayo mga magulang. Baka hindi tayo mamatay sa lindol, hindi tayo mamatay sa destruction, baka mamatay tayo sa panic. Mamatay tayo sa mga anak natin. Sigurado, nasa labas kayo, kapag naglindol, takbuhan kayo para kukunin niyo yung mga anak nyo. I'm very sure. Wala naman pakalam kung magdadaganan sila o nakapakan natin. I'm very sure. Kasi kayo mga parents, papasok. Yung mga estudyante naman, makakatong palabas, makakasalubong kayo. Magkakadisgrasya tayo sa pintuan. So kayo mga parents, dapat magkaroon din kayo ng earthquake drill. Dahil anumang oras, magkakaroon tayo ng lindol o earthquake drill. So itong mga bata, magpapanik yan. No? Kahit na meron tayong simultaneous earthquake drill, nandito po ako para pagkatsagaan ko, turuan lalo na ang ating mga parents na nandito. So paano naman yung mga walang parents na iniwan yung mga anak nila? Kawawa naman, no? So ang gagawin natin, yung una, sana po kapag magpanik ang mga parents, so kayong papasok, singakuna kayo. Wala na kayong pakiram, bilahan, ulakan, no? Hayaan natin lumabas yung mga bata para hindi tayo magkakasalubong. Yung mga bata, alam niyo yung ibig sabihin ng lindol or earthquake? Na-experience niyo na ba yung lindol? Yung gumagalaw yung lupa? Ha? Hindi ba? Okay, ngayon, kapag lumilindol, sabi ni ma'am, sabi ni teacher, lindol, sabi niya, lindol. Ano gagawin niyo mga bata? Okay, ano gagawin po ninyo? Okay, ang unang gagawin po ninyo, yung iba pwedeng magtago sa ilalim ng lamesa. Sige nga, sampulin natin, mga bata, itry nyo ang magtago sa ilalim ng lamesa. Magtago muna kayo, magtago. Ayan, magtago kayo. Ano yung tinuro ni teacher? Yan, magtago kayo sa... Ayan, kapag lumilito, ha? Yan, tago kayo. Sige, ayan mo na yan. Tago. Tago. Yan. So, magtatago kayo ganyan. Okay? Tapos yung magtago, kapag matatapos na yung malakas na lindol, kasi hindi rin kayo makakatakbong palabas kasi matutumba din kayo. So, dapat kapag medyo uminto na yung lindol, okay, dapat natin pag-usapan ngayon ang mga magulang. Hihintayin niyo bang lumabas? O papasok tayong isa-isa para kunin ng mga bata? Ano ang magandang gawin natin? It's either both eh. It's either both na hintayin natin silang lumabas o kukunin natin yung mga bata. Kasi ang mga bata,
kapag lumindol, hindi na aalis dyan. Sa ilalim ng lamesa. Okay? Kaya kailangan alam natin kung anong gagawin natin. Kaya nandito ako, baka malito ang mga parents. O, mga parents, mga magulang, anong gagawin nyo? Sige, lumilindol, tapos humina ng konti, nasa ilalim sila ng lamesa. Anong gagawin ninyo? Isa-isa sa unang papasok pa. O, yung may suggestion, isa-isa, papasok kayo, kukunin ang mga estudyante. Ano ba? Ayun, mga mother. Hindi tayo naman po sa labas para hindi po magkasama. Ano po? Hindi tayo naman po sa labas. Hintay na lang natin lumabas. Ang ganda rin yun. Pero we have to decide. We have to decide. Anong instruction nyo recently sa mga estudyante? Kasi ang earthquake Ako. Okay. O sige, labas na kayo. Labas, labas. Labas. Okay. Okay. Nasaan yung assembly area natin? In case na lumabas na kayo, saan? Saan? Ang nakikita ko pinaka-safe na lugar, itong kanto dito, walang poste, walang bahay na malaki. Dito sa kabilang kanto. Hindi yung kanto natin dito, yung kanto natin dito yung may bakod na paganyan na kanto. So, ituturo ko nga mamaya, ituturo ko mamaya, sabihin natin sa mga parents. Ang estimate ko kung ang gagawin natin, malakas man o hindi, kapag nag-drop na yung mga bata dyan sa ilalim ng lamesa, okay, palalabasin na ng teacher ang mga estudyante. Maunang lumabas yung dito, tapos yung dito sa kaliwa ko. Para hindi magpalit yung mga parents, kung okay lang mga parents, no? Kung okay lang. Kunin nyo yung dalawang bata kung wala yung isang parents. Magbitbit kayo ng dalawang bata. Ilan yung estudyante natin ngayong araw? May 20, mga 20, ha? Mga 20, ilan yung nasa parents ngayon? Baka 10 lang. 10 lang. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Paano naman yung 8? Kayo po, teacher, yung assistant natin. So, kung mag-grab yung isa, bata, lalo na yung walang parents, i-grab yun na, dali natin dito sa kanto. Okay, mga magulang po, importante ito. Buhay po ang nakasalalay dito. Walang kwenta yung pagsasacrifice nyo dyan sa labas. Walang kwenta yung hanap buhay ninyo kapag ang bata ang wala. Kaya we have to be mindful in case hindi lang po dito fire. Hindi na ulit. So, gagawin natin dito, ganito yan. This week, bibili kami ng fire alarm at saka or earthquake alarm. So, i-install natin dyan sa labas. Kasi ma'am, kapag nag-earthquake, pipindutin mo lang yun, mag-doorbell. In case of lindol, in case na may sunog, ano gagawin natin? Okay? So, kapag may sunog naman, same thing. Ang pinaka-safe na tinignan ko kanina dito sa labas, dito sa kanto dito. Okay? Walang mataas na structure, walang poste. Okay? So, mga magulang, dapat mamaya, pag natapos tayo dito, tignan niyo yung assembly point natin. Si ma'am naman, bakit magkakaroon tayo ng assembly, safe assembly area? Dahil hindi namin ang mga estudyante. So every day, kapag pumasok yan, dapat may bilang para kung sino yung present or absent.
Para sa ganun, hindi tayo maglakaran kapag paano nangyari sa kanila. Earthquake at fire. Alam niyo ba kapag nagkasunog, yung wala ang parents dito, ang gagawin ng bata, kung tatago sa siya, 100% yun. Okay? Kapag may sunog, sa eskwelahan, sa mga bahay dyan, sa katabi natin, sa likod, make sure lahat ng mga bata lumabas. Okay, fire and pinball. Okay, so itong gagawin sana natin, yung mga parents na lang, yung mga parents, samahan niyo ako mamaya kung saan tayo magkikita-kita kapag pinball or may sulo. Yung mga bata, ang gagawin na lang natin, kapag walang instruction si ma'am, sigurado hindi susunod niya. Huwag na tayo pumasok, bubuksan ni ma'am yung pintuan, huwag na kayo mag-aagawan sa pintuan para kunin yung anak nyo. Mag-grab kayo ng isang bata, tapos hintayin nyo yung anak nyo. Okay, huwag nyo naman kunin ng baka nandyan yung isang parents, kukunin nyo mag-aagawan pa kayo sa anak niya. So, makakakilala po kayo. Alam niyo yung mga anak nila, kilala nyo na yung mga anak nila. Huwag po namin pawalang bahala. Kapag absent tayo, yung kasamahan natin sa bahay, yung pupunta rito, pagbibilin ninyo kung anong gagawin. Kapag nagkaroon ng earthquake, okay, it's either yung iba, pupunta sa ilalim ng lamesa. Kapag medyo pwede na lumakad, sasabihin ni ma'am, o children, yung dito, labas na. Okay, kunin niyo yung mga anak ko ninyo, yung ibang, alam niyo wala yung parents, kunin niyo, pupunta tayo dun sa assembly. Okay, so yun lang naman instruction mo.